mayroon akong interviewin ho. Dito siya nagtatrabaho sa yung lugar na to sa Tagaytay. Isang PWD siya. At nakikita ko siya kasi palagi siya dito umiikot. Tapos bata pa siya, actually bata pa siya eh. Napakasipag niyang tao. Kaya nagkaroon ako interest na interviewin siya. At gusto ko na rin kahit paano matulungan kasi siya. Mamaya iikot ako at i-interviewin ko siya. Marami kami pagpintuhan. Ayan po si Mark po. PWD siya. Hirap siyang maglakad. At ito yung ginagawa niyang trabaho dito araw-araw. Start ko siya dito ng 7 o'clock ng morning. Tapos hanggang 3 o'clock siya dito. At parang siya lang talagang pinapaboran dito trabaho niya yung mga parking boy. At ang daming tumutulong sa kanya kasi nga hirap siyang maglakad. Mga kamay niya maliliit at ang daliri niya maliliit. Actually pag tinitignan niya para siyang normal, pero ayan ang paa niya ayan, hirap po siya maglakad. Si Mark, ayan po ang trabaho niya. Isang barker dito sa Tagaytay, dito sa Caltex po. Dito siya araw-araw. Hirap siya maglakad hinihila niya yung paa niya. Ganun siya kasipag tao. Nakakatuwa naman. Ayan guys, tingnan mo sipag-sipag ni Marlon. Okay, mamaya pa Marlon, hintayin ka namin. Sige lang, trabaho ka muna. Sipag mo talaga. Grabe. Kung gutom ka na, mamaya yayain kita kumain. Kakain tayo. Kumuta na kahit pa paano. Kumuta na? Okay. Yan, kakain tayo ng buko pie po. Andito kami sa original buko pie bake shop po. Famous ito, marami bumibili ito, pinipilahan talaga ito. Ayan. Kasama namin si Mark kakain. Mark, ito yung water mo, ayan Ayan ang tubig mo. Tapos, dito lang kami magmimerienda. Salo-salo muna kami. Then mamaya na lang yayain ko siya kumain. Or, dito na lang muna kami. Ngayon. Dito sa barker siya dito sa Tagaytay Ayan. Magandang tanghali sa inyong lahat. Siya si Mark. Nakita ko lang siya isang barker doon sa may parting Tagaytay na kami dito. Ngayon nakikita ko siya na nagtatrabaho, ang sipag-sipag niya. Tapos hindi ako makapaniwala na yung habang nakikipag-usap ako sa kanya, marami akong tinatanong kasi hinatid ko siya dito sa bahay niya. Marami kayong malalaman tungkol sa kanya. Nakakatuwa kasi masyado siyang positibong tao. Iba ang paniniwala niya. Malakas ang paniniwala niya sa Diyos. Tapos, yung pananaw niya sa buhay ay masyado siyang positibong tao. Nakakatuwa. Kasi, hindi siya normal. Kasi, pero nakita ko siya, sabi ko, parang okay naman. Nagulat na lang ako na grabe ang nagtatrabaho siya doon, paikot-ikot. Ang daming ina-assist na sasakyan. Tapos nagmerienda nga kami doon sa original, ano ba to yun? Yung buko pie. Kain kami, nagmerienda kami doon.
So, nakakatuwa kasi marami akong nalaman sa kanya. Ininatid ko siya dito sa bahay. Kaya, minsan, mahirap po talaga mag-judge sa isang tao. Kahit, akala mo kasi yun ang trabaho niya, at talagang makikita mo walang-wala, hindi pala. Natutuwa ako kasi ganun ang pananaw niya. Anong pangalan mo? Mark? Kalma po. Kalma. So, lumaki ka dito sa Tagaytay? Paranaque po dati. Paranaque. Ngayon, yung mother mo is Pampanga po. Pampanga. Wife pa, di ba? Then, father mo? Taga Pampanga rin po. Pumananap po. Taga Pampanga din. Hindi talaga mismo kayo Tagaytay. Gano'n. Si Mark, pag tingnan nyo po, para siyang normal, pero hirap na hirap siya maglakad. Ang sipag-sipag niya ho, iba ang pananaw niya. Akala ko kasi, hirap kasi siya maglakad, tapos nasipag-sipag niya. Iniisip ko, talagang hirap sa buhay. Kabaliktaran pala yun. Mayaman pala ano name mo? Mark. Si Mark, mayaman pala si Mark. Nagulat ako kasi napakalaki ng bahay nila. Yan, tingnan nyo po, napakalaki ng bahay nila. At saka ang luwag-luwag ng parkingan. Andito tayo sa Tagaytay. Sa Tagaytay yung house nila. Then, balik tayo dito kay Mark. Mark, ilang taon ka na, Mark? 40 po. 40. Bakit kasi iganon mo yung kamay mo? Kasi akala nila nagbibiro. Hindi po. Hindi siya inborn? Ano siya yung nakaroon ng... Hindi niyo pala may tatanong PWC si Mark? Ito po, diretso po. Ito hindi na... Ito hindi na. Ano inborn yan? Na poliotis po ako. Maliit ang buto. Lumilit ang buto. Ito, may opera po. Inoperahan ka. Ayan. Oo. Nilagyan po ng yung stainless. Ganun. Mistiness na yan. So, hindi ka nakakapag-rubber shoes? Naka-rubber shoes po. Yung dati maliit po ko, masakit daw po pag malamig yung... naoperahan, so bakal na pala yan. May stainless po. Ilang taon ka lang nagkaganyan na yun? Ang kwento lang sa akin, na-opera ko, 5 yata ako 7. Yung maliit pa, hindi ko pa. Pero hindi pala inborn yan. Hindi po. So, ilang taon kayo? 40 years old ka na ngayon? Pero nag-aaral ka? Sa Pampanga. Pampanga. Metro hanggang high school po. Hanggang high school? Anong talent mo? Yan ang trabaho mo talaga, partner lang? Dati hindi po. Ano lang, bahay lang po, nag-aalaga ng pamangkin, tapos yun. Dati may aso po dito. Bakit mo, kung tutuusin, dapat hindi ka na nagtatrabaho. Kasi maayos naman ang buhay nyo, may maayos ka namang pamilya. Pero, bakit gano'n ang pananaw mo? Kaya gusto mo pa rin magtrabaho? Sayang kung wala kang ginagawa, nasa bahay ka lang, parang malungkot naman. Parang makita ko, kahit konti, kumikita naman. Kahit konti. Alam mo, nakakatuwa yung pananaw ni Mark kasi tinanong ko siya kanina, sabi niya, mahirap daw yun, yung dasal ka ng dasal, hingi ka ng hingi kay Lord, hindi ka kumikilos, nakahiga ka lang. Sabi ko, grabe naman yung pananaw niya, talagang nakaka-amaze kasi ang daming normal dyan na tao nakikita. Minsan maraming experience kasi na rin ako. Maraming normal na tao, pero hindi ganun ang pag-iisip niya. Siya talaga, kita mo, hirap na hirap siyang hinihila niya yung paa, takbo siya na takbo. Kaya hindi ko in-expect na ganito ang buhay niya na maayos, may tirahan siyang maayos. Pero wala siyang inaaksayang oras. Talagang kayod siya. Imagine niyo, pagkatapos niya dun sa Petron, Sa Petron. Sa Caltex doon, lilipat pala siya dito. Pagdating ng alas 3, lilipat siya sa may 7-Eleven. Doon ka? Sa picnic ko, tapat ko ng 7-Eleven po. Doon ka nagtrabaho. Ilang oras naman? Depende po, minsan 6 hanggang 7. Ganun, routine mo araw-araw? Ayun po, araw-araw. Grabe Kung iisipin natin talagang nandito ka lang sa bahay kasi sa sitwasyon mo. Pero grabe ang kasipagan mo. Kahit 5 lang yun, marami yun, naiipon din. Oo, kasi kung kahit 5 piso, sabihin na natin, 10 yan, o piso man ibigay sa'yo. Kasi pag naipon yan, marami na rin. Tsaka hindi kumbaga, hindi porket maayos ang buhay nyo na, sige, aasa ka na lang kasi kahit naman mayroon ang
ang parents mo maraming may income. Pero ikaw iba, baliktad. Kahit may pera ang parents mo, nag-work ka pa rin. Grabe ano, may mga ganun palang tao. Para makaipon ka. Kung gusto mong bilhin, mabibili niyo. Ilang kayo magkakapatid, Mark? Anim po. Pero yung tunay, 4 po. Inatap lang ako ng kapatid ng mother ko. Kapatid ng mother mo. Pero okay naman, may komunikasyon kayo. Ganon. Pero grabe ano, ganyan ang pananaw mo. Ngayon, nang naoperahan ka sa ospital, ilang taon ka nung naoperahan ka? Hindi ko matanda. Kununod lang po sa akin eh. Kung 5 taon o 7 taon po. Pati yung pagsasalita mo, napikto na, no? Hirap kang mag-deliver, no? Pero, nakapansin ko, kasi normal ka eh. May problema lang yung paa mo, kamay mo, lumiit, no? Buong kalahati ng katawan mo is, may problema. Parang na-paralyze, gano'n. Pero, sige ka pa rin. Hindi ka pa pinagbabawalan ng mother mo na huwag ka nang mag-work kasi okay naman. Pero yung una, binabawala kasi may mabangga ka, matrasang ka. Oo, normal lang yun sa bilang magulang mag-alala sa'yo. Pero, grabe ang pananaw. Ilang taon ka na nag-work, Mark? Sa ganyang worker? Magpo-4 years na. 4 na taon na. Di marami ka ng ipon, Mark. Ipon ulit po. Pero talaga, alam yung nakaka-proud. Kung ako ang magulang mo, nakaka-proud kasi, sa ganyang sitwasyon mo, kumbaga, may pera naman. Pero, sige, nag-work ka. Talagang, dami mong ginagawa. Ano yung kapatid mo? Natanggal isang bato na kidney stone. Na kidney stone. Kasi lagi siyang snack, noodles, at soft drinks. So talagang hindi maganda talaga sa katawan yung mga mga chichirya, soft drinks, yung mga noodles na instant, mga incan yan, mga instant talaga, hindi talaga maganda sa katawan yan. Kaya minsan talaga dapat pinagbabalan natin yung mga anak natin kasi ito nga inabot mo kasi hindi nga siya inborn. Ngayon, ang hirap-hirap naman ng mabuti ikaw may pera ka. Paano na lang kung yung wala na kung pabili mo lang gamot mo sa sarili mo, itong kaso ka, nangat ka, yun ganun. Pero alam mo, parang nakakatuwa, nakaka-proud kasi ang magulang na ganyan ang pananaw mo kasi mayroon na kayo pero nag-work ka pa rin, sige pa rin ang trabaho mo. Paano na po kung may edad na sila tapos wala na sila? Nakakatuwa naman, nakaka-proud naman yung ang sarap naman maging kapatid mo o kamag-anak na lang na ganyan ang gano'n kung kasi yun po yung sabi sa akin eh, may edad na kami, paano na kami kung wala na sila, paano ka na, anong gagawin? Gaano mo kamahal ang parents mo? 1 to 10? 9 or 10. Kasi siyempre kung wala na sila, paano yun? Tama yan, Mark. Nakakatuwa naman, nakakatats naman yung kasi ganyan ng pananaw. Yung maliit pa tayo, nialaga tayo, pinapalaki tayo, pinapakain. Pag may edad na sila, tulungan na rin. Kaya inutusan ka, magwalis ka, o punta sa palengke. Marunong ka magluto, Mark? Hindi. Okay. Ano lang, malingki lang po. Malingki. Pero, nilagay pa ng pag lista. nandito sa bahay ka, naglilinis ka? Pag inutusan kayo, ganyan, alisin po. Nagwawalis. Araw-araw kasama mo yung mother mo? Araw-araw. Pagkagaling mo sa work, diretso ka na dito? Patay niya po. Pahinga. Tapos, niligo. Pag may... Pahinga, mga TV. May kay kondom Lilinisin mo. Then, pagising sa umaga, yun na naman routine, magtrabaho na naman. Nakakatuwa. Oo, normal lang yan kasi maraming puno talaga. Maglalaglagan. Pero yung paligid nyo, napakalinis.
Well, ang ganda nung, ang presko ng lugar nyo. Yung utak mo, hindi, parang iwas ka stress sa ganung lugar kasi ang ganda. Grabe ang paligid, malinis. Nakakatuwa ka, Mark. Kahit ano ka, mag-isa lang dito, tapos music ka ng mga old song, yan, nakaka-relax lang. Wala kang plano mag-asawa, Mark. Hindi ko po alam. Pwede mo alam. Pero yung minad ka, ilan taon ngayon? 40 years old na? Oh. Nagkataon na nagka-crush ka rin. Dati po, yung mga ano lang, yung mga... Nung nag-aaral ka. Ganun. Kasi normal ka eh. So, pwedeng magka-girlfriend ka. Wala namang masama doon. I-try mo kasi at least maranasan mo yung gano'n, yung magka-girlfriend ka. Kasi, ang problema lang naman itong kamay mo at saka itong paa mo inoperahan. Tsaka masipag ka eh. Pwede kang gumawa ka ng sarili mong pamilya dahil marunong ka maghanap buhay, marunong ka magbanat ng buto eh. Diba? Kaya, inisip ko na yung magulang ko. Kasi, umuwi ako, wala siyang kasama. Oo, nakaka-touch naman ano. Kasi maga ako umuwi. Yan. Kaya inutos na ako. Hindi ka na itlog o pang sangkap ng sinigang. Ganun. Pero ako, ayan yung paa niya. Hirap siyang maglakad. Ako hindi ako hirap. Si Mark ang hirap maglakad. So yung mga... Ay po na namin. Strawberry. Ay, gano'n. Tapos yung mga sili. Ah, gano'n. O yung papaya na putol na pinatan ng bagyo na... Ito is mo, strawberry yan. Sino nagtanim ikaw? Ate ko. Ayan oh, may mga tanim daw siya dyan oh. Strawberry oh. Nakakatuwa naman. May mga tanim daw nagtanim sa kanya, yung kanyang ate. Tapos kita mo, ang daming oh, ang gandang tanawin dito. Napakaganda ng lugar nila. Maaliwalas. Tuwing hapon po, magandang sunset po. Oo, lalo sa umaga. Kita nyo oh, ang ganda ng lugar oh. Ayan po oh. Ayan. Ang ganda ng lugar oh. Yung village na yan, kanino? Cruisewin. Kay Bilyar daw po yan. Napakaganda ng lugar oh. Oh, nakatago lang siya. Ang ganda oh. Napakaganda ng tanawin dito. Ang ganda ng mga bahay din doon. Iba na talaga ang sobra-sobra ang kayamanan, ano? Mahirap talaga maging mahirap. At ganito ang kanilang paligid. Punong-puno ng kahoy, kulay green. Kaya ganito ang pananaw mo, malinaw ang utak niya. Although may diferensya yung paa niya, kamay niya, yung kanya pagsasalita niya, hirap siya magsalita. Pero normal mo ang pag-iisip niya kasi mas higit pa sa taong normal ang pananaw niya kasi ang determinasyon niya, magtatrabaho siya, gusto niya mag-income, makatulong sa parents niya. Nakaka-proud maging anak kagaya niya po. Kaya mahirap talaga mag-judge ng tao, ano? Akalain ko ba naman na pagpunta ko dito, ganito kaganda ang bahay niya. Mas maganda pa ang bahay niya sa bahay ko. Napakabait ni Mark. Kasi ilang bis na kami, parang 3 bis na kami nakita ni Mark. Sabi ko, talagang hirap. Ano sana ang hirap ang pang dito? Ay, dito. May dito. Yun ang mayroong bakal. Tapos itong kamay mo, Hindi madiretso. ay di madiretso to kasi ano yung kalahating paa mo, may parang patay na yung kalahati. Ito, nagagawin mo ganyan. Ito hindi, ano lang, ganyan lang. Hindi maano. Pero anong suggest sa'yo ng doktor? May paraan pa? Wala na? Tinesting na po eh. Therapy. Lahat. Wala. Pero kung ako pa sa therapy. Na-epekto rin po sa gamot din po. Naluto sa gamot sa dami ng nainom mo. Man lang. Sabi daw, 7 daw. Dapat 7 yung 8, safe pa. Safe pa. Oo, sabi nga nila. Pero, Kasi sa 9. Mas okay. Kukulang ka sa buka, pero normal. Yung ano, daway ka magpag-uusap. Malit daw po ako yung ano, nalabas. Baby. Kasi daw ako sa ano, lagayin ng ano daw yung sapatos. Yun pwede sa akin. Oo, parang isang box na gano'n, lagay ng sapatos. Oo.
Alam mo, nakakatuwa si Mark. May problema lang ang paa niya. Dami niyang, kumbaga, normal, hindi siya normal na yung kanyang katawan. Pero, pag daw siya makipag-usap, kita niyo po, nakakatuwa. Mayroon siyang pananaw na grabe. Yung tama yung sinasabi niya, tama yung hahangaan mo talaga siya. Di ba po? Yan kita niyo ang lawak ng lote nila nagulat ako. Sabi ko, ganyan yata yung marapit na lawak nito, nakakatuwa naman. Alam niyo po, itong tinitirahan niya, napakaganda ang klima ho dito. Malamig. Kahit pag tag-init, hindi sobrang init, no? Di ba, Mark? Hindi siya sobrang mainit. Madaling araw po, mahamog po makikita niya. Ganon. May pag. Meron po. Then may unit din naman ako dito sa Tagaytay, pero hindi gaano ako nag-stay dyan. Kasi nga, may bahay ako dito sa Laguna. Kaya, more in Laguna ako nag-stay. Kaya, Mark, pasalamat ako sa iyo na nagpa-interview ka sa akin. Salamat. Sana, hindi ito yung huli natin pagkikita. Palagi tayong magkikita, mag-uusap tayo. Kahit nasa ibang bansa ako, magtawagan tayo kung ako yung sa messenger mo. At maraming salamat, Mark. Kaiingatan mo yung katawan mo, palaging kalusugan mo. Palagi tayong bumibili pa ako ng vitamins. Assorted with zinc. Yun ang ininom mo. Although mayroon ako isasuggest sa'yo mga herbal, minsan huwag ka rin magdidepend doon sa mga gamot kasi tatamaan yung kidney mo Huwag daw yung mga Advil, mga parang medical. Oo, kasi masusobrahan ka sa gamot. Kasi kaya ka nagkaganyan. Nasasana Oo. Kasi nasubrahan kayo ng inom ng gamot. So, ingatan mo yung kalusugan mo. Salamat, Mark. Alam mo si Mark, yung sinong available dyan, gwapo si Mark, masipag, maganda ang pananaw, grabe siya, nakakatawa talaga siyang tao, maganda siyang halimbawa. Kasi hindi nga siya normal, pero yung pag-iisip niya, higit pa sa normal. Napakabait niyang tao. Maraming salamat po. Mark, mag-iingat ka ha. Basta pagdadaan ako doon, dadaanan kita, makikita tayo ha. Maraming salamat. Tuwing Lunes lang bang wala? Kasi naglalaba ako. Naglalaba ka? Yung ko lang. Tuwing Lunes, wala ka doon. Tapos dito naglalaba ka. Ay, may talent ka pa pala. Hindi lang yung konting usot lang. Konting usot. Tapos yung babrasin mo. Yung parang business. Oo. Grabe, ang sipag-sipag mo naman. Kasi yung iba, na ganyan ang kalagayan. As in, nakahiga lang, kain lang, gigising, kakain, ganun. Pero ikaw, grabe, nagtatrabaho, naglilinis, tapos naglalaba siya. Anong talent mo, Mark? Marunong ka kumanta, sumayaw? Yung lang yung dyan lang. Dito ako nagsasampay. Sinasampay mo dyan yung nilabhan. Kasi kada araw nag-ligo. Sabi, kung marami, mahirap. Oo, kawawa. Oo, kawawa naman si mother mo, no? Kasi may edad na rin. Sige, Mark, salamat ha. Pa-support naman ang aking YouTube channel. Please like and share po. Maraming salamat. Pa-share naman po ng aking YouTube channel. Like and share. Subscribe na rin po. Maraming salamat. Mark, thank you. Maraming salamat, Mark ha. Thank you, guys. Guys, andito na kayo sa Tagaytay. Tignan nyo po, ang gaganda ng mga bulaklak mo. Ayan o, naka-arrange siya ng maayos. Grabe, napaka-colorful niya. Ang ganda-ganda. Tsaka mura lang ho. Bisitahin nyo po to dito sa Tagaytay. Dito yan sila, tignan nyo. Napakarami ho. Simula doon hanggang sa kadulutulungan. Napakaraming bulaklak ng ganda. Sana dayuhin nyo po ito. Napakaganda po itong lugar. Malamig, maganda ang klima. Tapos kita nyo yung mga bulaklak nila. Ang ganda. Andito lahat.
lahat ng gusto nyong bulaklak, lahat ng gusto nyong kulay. Napakaganda po. Actually, bibili po ako ng bulaklak dito. At saka mura lang ho. Nagmamahal lang naman ang bulaklak pag yung araw ng patay at saka Valentine. Ngayon, medyo mura ho ang bulaklak kaya ang sarap ho ngayong bigyan ng mga regalo yung ating mga irong. Napakaganda oh. Ako naman ho, bibili ng bulaklak ngayon para dun sa Santo Niño ko. Kita nyo hanggang dun sa dulo oh. Yung bulaklak. Mamimili na lang mo kayo dito. At mura naman talaga. Thank you guys. Guys, andito tayo ngayon sa halamanan. Itong isang garden, mga garden mo ito na ibinibintan nila ng mga pananim ng mga halaman. Ayan o, tingnan nyo, maganda ho siya sa front ng bahay nyo. Napakaganda ng mga halaman. May mga bonsai dito sila dito. Bonsai, ang ganda po. Marami kayong mabibili dito. Mga halaman, yung mga mahilig sa plantitos, plantitas, mga halaman na gusto nyo. Ayan po, may mga ilang maka-order dito. Napakaganda ng bulaklak. Ilang bougainvillea, napakaganda ng kulay niya. Ibang kulay. Lahat ang gusto niyong kulay dito, andito na. Saka dati nilang mga pananim doon, nasa loob. Kaya yung mga gustong pumunta dito sa Tagaytay, marami kayong mabibiling halaman mo dito. Lalo pag yung may mga gardens kayo, napakarami, hindi lang po ito ang pananim nila. Ibang lugar, marami yung tanim na ganitong kagaganda. Masigit pa dito sa ayan po, napakaganda yan. Pang garden mo kasi yung mga halaman. Ayan po yun guys. O ayun, kita nyo po. Ang lalaki ng halaman. Pang garden talaga. Ayan, napakaganda talaga ho ang lalo't pag maraming tanim ang bahay mo, napakaganda talaga. Nandito tayo ngayon sa Malas Coffee Restaurant. Napakaganda ho ng lugar nito. Relaxing ang lugar niya. Tapos, dito naman, yung sarap naman dito sa sign ay yung Ignas Pasalubong Home of Philippines Sweet and Delicacy. Napakasarap po yan. Try natin puntahan po. Tingin tayo ng pasalubong. Tingin tayo ng coffee. May coffee ho kayo? Coffee? Sa resto ko. Ay, hindi nung yung tinigil. Mabibili tayo dito. Ayan o. May peanuts. Tapos, may squid. Sarap po ito. Yung dilis po. May dilis. May kasoy. Lahat ng marami tayong mabibili na pasalubong. Sarap po ito oh. Yung paborito kong Pilipit tayo. Pili ka. Yan oh. Ang laki. Bago mo ubos isang linggo. Ang dami mabibili talaga dito sa Tagaytay. Prutas, pasalubong. Tapos naghahanap po ako ng coffee kasi dadaling ko ngayon sa Japan. Patuwa naman ito. Paborito ko to eh. Sa atin, di ba, sa province namin, ang daming ganito. Ampaw. May mga cookies, may coffee sila. Lahat ng chichira mabibili nyo dito, andito na. Ayan po.
peanut din mo. Coffee. Ito mo, oh. Meron itong may coffee. May peanuts po ito. Kita nyo po. Ayan po ang peanuts. Peanuts po namin ito. Thank you guys. Makapangit kasi palagi seryoso sa buhay. Minsan mag-smile naman tayo araw. Dapat palagi tayo naka-smile. Iwasan natin yung stress. Stress na kasi araw-araw ngayon. Sa mahal ng bilihin. Pero kailangan enjoy natin habang nabubuhay tayo. Tignan nyo, ang daming pasalubong. Oh. Yung mga brown. Dito sila dito. Ayan guys, oh. Thank you guys.